Praise the Lord. Everybody say, God bless you, Brother Angel Monforte. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Bless you, brother. Good morning mga kapatid. Okay lang ba mamaya na tayo mag-start? Kasi actually yung message ko ngayon ay inalain ko siya sa isang tao and wala pa siya ngayon dito. Naantay ko pa siya. And before tayo mag-start, muna tayo. Wait lang, maglalagay lang ako ng scotch tape ha. Okay lang ba? No. Kinakabahan ako. Actually, this series is nag-usap-usap kami nila Pastor John nung January ba yun nung nasa Tagaytay kami, and isa ito sa mga napili naming series because we believe that unity is one of the foundation of the church, and sabi dito, di ba, United Pentecostal Church. And we won't be United Pentecostal Church without unity. Sorry, kinakabahan talaga ako. ang tagal ang tagal kong hindi nakatayo dito, and iba yung feeling ngayon na whew, hallelujah Jesus. Tagal talaga niyo dumating. Sana dumating na siya para makapag-start na tayo. Pero sige, icebreaker muna. Pinilit ako eh. Sige, I'll give a prize sa makakasagot. I have here five lessons na-preach ko. Actually, this is my 6th na pag-preach dito sa church, and thank God kasi He still uses me despite everything. And I first preached here in the church 2019 November. It was Empowerment Part 3, and the next one is last July 2020 sa live. It was Lordship Part 4. And then, pangatlo is yung Influence, Part 3, last November 15. And then yung pang-apat is yung Purpose, Part 4, which was December last year, December 12. And then yung last is yung nung January. It was the Ecclesiastes chapters 1 to 3. If anyone of you can give the photo bars ng kahit isa sa mga to, kung sino makakapagbigay ng kahit isang photo bars lang sa isa sa mga to, I'll give GCash. Bawal. Okay lang, sige. Ang title ko sa empowerment, ang sabi ko doon, you are empowered to empower others. Doon naman sa Lordship, ano yung title ko doon? Hindi ko maalala. And then yung sa influence naman, you are influenced to influence others. And then sa purpose, hindi ko na rin maalala. And then yung last, sa chapters, Ecclesiastes chapters 1 to 3, it is time to end up and start again with God. So, kahit isang photo bars lang na may bibigay nyo, I'll give a cash prize. Wala? Bawal.
Sige lang, okay lang. Sige, si Lois. Anong ano yun? Anong part? Number 4? Hindi. Influence. Tama. Sige. Bigyan mo sa akin mamaya yung number mo sa GCash. But, Brother Angel, sa akin isa, number 1. Sige, Try ko sige. lang ha. Hindi ko gaano kabisado, pero yun yung na-retain sa akin. We are empowered to make disciples. Hindi ko lang alam kung yun yung nakalagay sa photo bars, pero isa yun sa mga na-retain sa akin. Malapit na pero ano. Kulang. Yon. So, ayan. So, let's start. Tama si Sister Lois na ang sabi ko doon kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan pa? So, ba't ang labo? So, before we start, balikan lang natin konti yung preaching ni Pastor John last week. So, this was the photo bars last week. I hope you guys share it in our Facebook accounts para naman mabasa rin ng iba. Hindi yung tayo lang yung nakakabasa. Ang sabi dito, sin divided us and disconnected us from Him, but the cross united us again with the one true God. So, what is the essence of unity, mga kapatid? The essence of unity was this, mga kapatid. When Adam and Eve was on this earth, mga kapatid, nung sila ay nabubuhay pa dito sa lupa, mga kapatid, sila ay nagkaroon ng intimate relationship with God, as in close. Nakakausap nila ang Diyos, nakakasalamuhan nila ang Diyos, at nakakapag-interact sila sa Diyos. Ngunit nung pumasok ang kasalanan sa mundo in our Unlocking the Bible lessons, ano nangyari? They were disconnected with God, mga kapatid. Yung relationship na meron sila, yung unity na meron sila ay nawala. Second example is the Tower of Babel, mga kapatid. In the Tower of Babel, in that story, mga kapatid, they were only speaking one language. Tama? They were only speaking one language. And nagkakaisa silang lahat nun. Ano yung purpose nila? To build a tower that reaches heaven. But when God saw their pride, anong ginawa ng Diyos sa kanila? Binigyan sila ng Diyos ng iba't ibang mga wika. Kaya meron tayo ngayong Filipino, may English, may Arabic, may Hindu. Mga kapatid, yung unity na meron sa Tower of Babel ay nawala. Dahil hindi nagustuhan ng Diyos ang kanilang purpose, mga kapatid. So, ito yung nangyari. Now, what is the essence of unity? The essence of unity, mga kapatid, is to bridge the lost relationship, the lost unity, mga kapatid, with God and then man. So, ano yung bridge, mga kapatid? Ang sabi dito, the cross united us again with the one true God. With the one true God, mga kapatid. That is the essence of unity. And mga kapatid, my topic today is Unity Series Part 2. Dahil dudugtungan ko lang yung Part 1 ni Pastor John. So ito yun, mga kapatid. The Garden of Eden was a place of unity, mga kapatid. The same with the Tower of Babel. However, ayun nga po, nawala. Before we start, I ask Pastor John to please pray.
Amen, amen. So, if you have your Bible with mga kapatid, let us all please stand and let us open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 12. Tayo po tayo lahat mga kapatid to honor the Word of God. In 1 Corinthians chapter 12, verse 12, it says, "For us the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ." So, dahil English, di ko siya masyadong maintindihan. Verse 13, "For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact, the body is not one member but many." So anong pinararating ng verse na to mga kapatid? That despite a body has maraming parts, mga kapatid, ito ay iisa. So, this will be the center of our lesson today, mga kapatid, about unity in 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 13. Maaari na po kayo makaupo, mga kapatid. Thank you for standing. Now, mga kapatid, sino nakakaalam kung ano ito? Pythagorean theorem or Pythagorean equation or Pythagorean formula. Now, sino nakakaalam kung sino ito? Ay, kung ano ito? Mr. Lea. This is the accounting equation. Ito yung pinag-aaralan namin. And last, sino nakakaalam kung ano ito? Sige. Theory of relativity or the Einstein's formula or equation, mga kapatid. Now, kung meron tayong Pythagorean equation, kung meron tayong accounting equation, kung meron din tayong Einstein's equation, syempre meron din tayong the unity equation, mga kapatid. Ano yung formula? Ano yung equation? Ano yung equals doon, mga kapatid? Is it Brother Jimmy plus Nanay Sita equals Jacob? Mga kapatid, ganun ba yun? Di ba unity yun? Sister Sita and Brother Jimmy united, kaya nagkaroon ng Jacob. So, ano yung unity equation? Actually, mga kapatid, last Sunday pa lang, meron nang nasa isip ko. Pero nung Friday habang gumagawa ako ng lesson, kahapon pala habang gumagawa ako ng lesson, nawala lahat yon. Umulit ako, mga kapatid. Because God gave me what is the equation that we need in order for us to have unity. Sinong gusto manghula? May prize. Sige, sige, isa-isahin muna natin, mga kapatid. Now, before we go to the topic, mga kapatid, I have here a question. I asked my friends 2 questions. First, what is the most important part of the body that you cannot live without? Ano yung pinaka-importanteng parte ng iyong katawan na hindi mo kayang mabuhay na mawala? Brain, heart, ano pa? Lungs. And then the second question is, which of the following parts of the body you can live without and why? Ano yung kaya mong i-let go, mga kapatid? Dito sa 5 to, eyes, nose, ears, mouth, and then hands. Ano yung kaya nyong i-let go? Kuko. Mahirap mo lang kuko, ha? Ano yung kaya nyong i-let go? Sige, mga kapatid. Ano yung kaya nyong i-let go? Mouth? Buhok? I will ask Brother Odi. Can you please answer these 2 questions, Brother Odi? In medical perspective, ano yung hindi mo kayang mabuhay? Ano yung kaya mong mabuhay kahit wala? Mouth? Sorry? Ano daw? Mouth? Ano yung sagot ni Brother Odi? Mouth yung number 1.
mouth. So ayun mga kapatid, try to think of it mga kapatid. Ano yung hindi nyo kayang mawala at ano yung kaya nyong mawala mga kapatid sa parts ng body nyo mga kapatid. So, I asked my friends, ang labo. Sabi nung isang pastor kid, sabi niya, eyes, because if I don't have eyes, I can't see the beautiful creatures from God. So ayun daw yung hindi niya kayang mawala. Ano yung kaya niyang mawala? Ears. And then, pangalawa, sino to? Yung number one niya, sagot niya, heart daw. For me, I choose heart because no matter how important the body you have, kung wala kang puso, hindi mo ito ma-appreciate. So tama naman, di ba? Kasi naniniwala ako na kahit may kulang sa'yo, kung may pagmamahal ka sa sarili mo o sa bigay ng Diyos sa'yo, kumpleto ka at masaya ka. And then yung kaya nang mawala is yung ears. Kasi ang daming way para makasurvive basta hindi ko mabasa. And then yung third na tinanong ko, ang sabi niya, for me, the part of the body that I cannot live without is the heart, for it is crucial for our survival. So, tama naman. And then yung kaya niyang mawala is yung hands. So, tignan natin yung iba. Labo. Sabi nung isa, brain. Sabi naman nung pangalawa, kung yung kaya niyang mawala is yung hands. So, parang hirap naman gumalaw ng walang kamay. Pwede. Hindi ko mabasa. Dito na lang sa laptop. So ayun, yung isa naman, yung hindi niya kaya mawala is yung brain. Because it is the parang CPU, Central Processing Unit ng body natin. And then yung kaya niyang mawala is yung nose. And then yung isa, ang sabi nung isa is yung heart and brain, yung hindi niya kayang mawala. And then yung last, and then yung isa, yung kaya niyang mawala is yung wala daw siyang kayang mawala kasi lahat daw importante, sabi nung isa. And then I asked 4 of my closest friends here in church, sabi nung isa, heart, because without heart, you'll never be able to love. You'll never appreciate all the simple gestures of people that shows that they love you and care for you. Why? Because you can't explain love without feeling it on the first hand. Without love, there will be no happiness. So tama naman. And then, yung sagot niya sa kaya niyang mawala is yung mouth. Because one of the reasons why people get hurt is because of our evil words. There are many people who were killed not by sword, but by the use of words. So, it is totoo mga kapatid na yung bibig natin, yung mga lumalabas sa bibig natin, ay kailangan talaga natin pag-isipan mabuti. Because we don't know what will the effects or the consequences of this, mga kapatid. And then yung next, sabi niya, yung hindi niya kaya mawala is yung eyes. Having no eyes will make me less appreciative in life, and I really can't live with just feeling those things around me. Kasi when you have the eyes, it's more than just a feeling, and syempre, it's the eyes that best protect us. And then yung kaya niyang i-let go is yung kanyang mga kamay. Yung isa naman, sabi niya, yung hindi niya kaya mawala is yung lungs because it is responsible for bringing oxygen into our human bodies. Tama naman, di ba? Paano ka mabubuhay kung wala kang lungs, wala kang hihinga mga kapatid. And then yung kaya niyang i-let go is yung ears. Because I wouldn't want to hear what people talk about me. And then yung isa, what is the most important part of body? Ang sabi niya, eyes din. Kasi bukod sa mahirap na madilim lang paningin mo, mahihirapan ka din makasalumuha in public. And then yung kaya niyang i-let go is yung ears because pwede naman daw mag-sign language. So tama naman. And then I asked some of the medical professionals and students that I know. Ang sabi ng una, heart, because without heart, you'll never be able, mali. Ano yun? Wait lang. The most important part of the body that I cannot live without is my hands. Because as a nursing student, it is really important that our hands are functioning well so that we will be able to perform a lot of procedures needed by the patient. And then yung kaya niyang let go, I think I can live without nose, even though it is difficult to breathe, because I can still breathe through my mouth, and the rest of the choices are really beneficial for me to be able to function as a medical student. And then yung isa, in-explain pa talaga yung function ng heart. Hindi ko naman maintindihan kasi hindi ako medical related.
Pero ang sabi niya doon, heart daw yung hindi niya kayang i-let go, and then wala daw siyang kayang i-let go. And then si Kuya Edison, sabi niya, sa number 1, mouth. No one can live without mouth. We can breathe through our mouth. We eat and drink through our mouth. And then, ang sabi niya sa pangalawa, medically, I can let go ears. Mas madaling mabuhay ng walang pandinig kaysa bulag. Walang mouth, walang nose at kamay. But spiritually, ang tenga ay isa sa mga pinaka-importante. Kasi Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every words that proceeded out of the mouth of God. And we can do that through hearing of the word of God. So ano nga ba talaga mga kapatid, ang pinaka-importanting part ng body natin mga kapatid? Lahat? So let us find out mga kapatid, kung ano nga ba ang pinaka-importante. So ito yung summary ng kanilang mga sagot. So, hindi ko na rin mabasa. Pero ang pinakamaraming sumagot na hindi nila kaya mawala is yung heart, sumunod ang brain, and then ang kaya naman nilang mawala is yung ears and then hands. So, let us find out ano nga ba talaga ang pinaka-importanteng part ng katawan. And I have an answer for you mga kapatid. But before that, let us proceed first with the definition of unity. Ano nga ba ang unity? Saan nagmula ang unity? Ang sabi dito, unity is the state of being united or joined as a whole. So, join. Ano ibig sabihin ng join? Magkakasama mga kapatid. Magkakadikit. Yun yung ibig sabihin ng unity. Sabi naman ng Oxford Languages, unity is the number 1. So, isa lang talaga, hindi pwedeng dalawa. And then, unity is the quality or state of not being multiple. Kapag sinabi nating multiple, pwede siyang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pwede siyang ganon. Pero ang sabi dito, it is not the state of being multiple. Thus, it is oneness. That is why we are called oneness, mga kapatid. Because we are only one, mga kapatid. And then, last definition of unity, oneness of mind, feeling, etc., as among a number of persons, concord, harmony, or agreement. When we have agreement, mga kapatid, we are in unity or we are united, mga kapatid. So, unity etymology. Saan nagmula ang unity na word? Unity came from the word unus, from the Latin word, which was translated into unitas. And then that unitas, and then the word unite originated from the word unitas, which is an old French word. And then from unite, there come unity, mga kapatid. So ayan yung etymology ng unity, mga kapatid. So, basahin natin ulit, mga kapatid, yung 1 Corinthians chapter 12. Pero kung sino may Tagalog Bible, mga kapatid, para mas maintindihan natin, please. Kasi ang hirap talaga intindihin ng English, lalo na King James. First Corinthians 12, verse 12 to 13. Tayo, Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So ayun, mga kapatid, that once we are serving God, mga kapatid, we are now part of the body of Christ, mga kapatid. Yun yung ibig sabihin ng unity in 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Thus, si Kuya, si Brother Jam, ikaw, you are part of that body, mga kapatid. What is that body, mga kapatid? It is the body of Christ, mga kapatid. Dahil nandito ka, part ka ng katawan ni Kristo, mga kapatid. Iyon yung ibig sabihin ng 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Pero mga kapatid, which part of the body are you? Anong part ka ba ng body, mga kapatid? Ano yung purpose mo sa body of Christ? Ano yung
Ano yung ginagampanan mo sa body ni Christ, mga kapatid? Kasi hindi pwedeng wala. Because all parts of our body are functioning according to their purpose, mga kapatid. So, ano yung purpose mo? Anong part ka ng body, mga kapatid? Are you the eyes, mga kapatid? Now, what does the eyes do? According to Matthew chapter 6, verse 22 to 23, the eye is the lamp of the body. So, if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? So ano yung purpose ng mata, mga kapatid? Ito daw yung lamp. Ano yung lamp? Ito yung lamp para, mga kapatid. Ito yung nagga-guide sa atin. Ito yung nagbibigay ng ilaw sa atin, mga kapatid. Now, do we function as the eye of the body of Christ, mga kapatid? Nagbibigay ba tayo ng ilaw, mga kapatid? Sa madilim na mundo, mga kapatid, ano pang function ng eye? The eye function to search for the lost, mga kapatid. Are we searching the lost? Are we searching the lost? Or we are only searching random stuffs in Google that are not kingdom-related, mga kapatid? Let us examine ourselves, mga kapatid. Are we searching the lost? If we are searching the lost, then why the lost aren't here, mga kapatid? Pero okay lang, kasi isang part pa lang yan eh. Okay lang, kung hindi ka nagsisearch ng lost, okay lang. Kasi eyes pa lang yan eh. Meron pang ibang part ng katawan, mga kapatid. But I hope, mga kapatid, that there is an eye. There are eyes in this church, mga kapatid, who hungers, who searches for the lost, mga kapatid. Actually, hindi na natin kailangan mag-search, mga kapatid. Hindi na natin kailangan mag-search ng lost because tumingin lang tayo sa paligid natin, mga kapatid, sa mga kapitbahay natin, mga kapatid. Napakarami ng lost. Sa mga kaibigan natin, ilan yung lost doon, mga kapatid? Hindi na natin kailangan i-search yung pangalan nila, mga kapatid. Pag open natin ng messenger, mga kapatid, nandyan na sila, mga kapatid. Hindi mo na kailangan i-type yung pangalan nila kasi araw-araw mo sila nakakausap. We are now in the Sanctuary of Praise 2021 series, but I will go back to the discipleship series 2020, mga kapatid. It doesn't mean na nag-end na yung discipleship series ay mag-e-end na rin yung pagdi-disciple natin, mga kapatid. Discipleship continues till 2021, 2022, until Jesus comes back again, mga kapatid. And we will not stop, mga kapatid, until we search for the lost, mga kapatid. Next, mga kapatid, are we the ears, mga kapatid? What does the ear do, mga kapatid? If anyone has ears to hear, let him hear. And he said to them, pay attention to what you hear. Mag-pay attention ka sa mga napapakinggan mo, mga kapatid. With the measure tama ba? With the measure you use, it will be measured to you. And still more will be added to you, mga kapatid. Now, what is the function of the ear? Ano yung function niya? The ears function to hear the cries of sinners, mga kapatid. Kinakanta natin yung, I can hear the cries of sinners, so we can wipe away their tears. Lord, I'm available to you. But are we really listening to the cries of the sinners, mga kapatid? Or not? Or we are just listening to them, but we are not paying attention to them. We are not paying attention to what they need. Yes, they need a friend. But the best friend that we can offer is Jesus Christ. And they need Jesus Christ to, mga kapatid. Hindi lang tayo ang nangangailangan kay Jesus, mga kapatid. Ngunit sila rin, mga kapatid. Are we the ears, mga kapatid? I hope merong ears dito, mga kapatid, who is willing to listen to the cries of the sinners, mga kapatid. If we are not the eyes, if we are not the ears, mga kapatid,
Okay lang, okay lang. Kasi meron pang pangatlo. Ano yung pangatlo? Are we the nose? And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living being. In Genesis chapter 2, verse 7. The nose functions to give breath to the dead in the spirit. Marami sa atin, mga kapatid, even inside the church, are dead in the spirit, mga kapatid. But no one bothers to give breath, to give the breath of life, mga kapatid, to them. The reality is, mga kapatid, bakit, mga kapatid? Because we are too focused on ourselves that we forgot others, mga kapatid. Hahayaan na lang ba natin mamatay ang ating mga kapatiran, mga kapatid? In the spirit, not literally. Mga kapatid, we should be the nose. If we cannot be the eyes, if we cannot be the ears, at least let us be the nose, mga kapatid. Who breathe, mga kapatid, the breath of life to others, mga kapatid. Huwag nating hintayin, mga kapatid, na mawala pa yung kapatiran natin dito sa church until hanggang sa kausapin natin sila ulit, mga kapatid. Now, nakokonsensya ako, mga kapatid. Because kami ni Papa, meron kaming akay last year, and wala siya dito ngayon, and nakonsensya ako, mga kapatid. That is why I messaged him earlier morning, mga kapatid, and luckily he responded, mga kapatid. Let us have that burden, mga kapatid. If we are not the nose, sige, okay lang, pagbibigyan ko kayo. Because meron pang mouth. Sabi dito, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. And surely I am with you always, even to the end of the age. Now, the mouth functions, mga kapatid, to tell the world of Jesus' love. Sino naka-receive na ito, mga kapatid? Asa na yung ganito niya? Sabi dito, the best way to influence others is to tell the world of Jesus' love, mga kapatid. I ask for your commitment, mga kapatid, that when you got this, na kung kukuha kayo nito, is you will write a name. Mga kapatid, that you will write a name sa likod na ito. And then, hindi tayo titigil, mga kapatid, hanggang sa mawin natin yung pangalang yun, mga kapatid. Now, if you still have this, mga kapatid, kung meron pa kayo nito, please, write a name. Let us be the mouth, mga kapatid. Hindi yung puro chismisan lang tayo, mga kapatid. Okay lang makipag-chismisan, basta i-chismis din natin si Jesus sa kanila. Di ba? Halimbawa, may nag-chat sa akin. Alam mo ba, grabe yung problema ko. Nakipag-break sa akin siya ganito. Tapos dadagdagan mo pa. Alam mo ba, ako rin nakipag-break din siya sa akin eh. Huwag ganon. Huwag na nating dagdagan. Ang sakit na nga nung naramdaman niya, mas pasasakitin mo pa. So, what is the best way to comfort them, mga kapatid? It's to tell the world of Jesus' love, mga kapatid. Are we the mouth? Do we speak good of Jesus, mga kapatid? Sinishare ba natin si Jesus sa kapwa natin, mga kapatid? If not, mga kapatid, okay lang, sige. Dahil meron pang isa. The hands, mga kapatid. In Galatians chapter 6, verse 2,
bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. So, the hands function to reach out, to carry each other's burden, and to wipe away their tears. So, iyon yung fulfillment ng kanta, mga kapatid, ng I am available to you. Our ears hear the cries of sinners so that we can wipe away their tears. Mga kapatid, hindi naman literal na pupunasan mo yung luha nila kasi ang awkward naman yun. Pero, in some other ways, mga kapatid, we can wipe away their tears. Are we the hands, mga kapatid, who reach out to our brothers and sisters, mga kapatid? Do we carry each other's burden? Tinutulungan ba natin ang isa't isa? O mas nagpapabigat pa tayo? Let us examine ourselves, mga kapatid. I am also guilty of this, mga kapatid. Hindi lang kayo. I am teaching you because I am also teaching myself to be the eyes, to be the ears, to be the nose, the mouth, and the hands, mga kapatid. Since we are members of the church, mga kapatid, we should be at least doing our part of the body, mga kapatid. So, I will ask you again, mga kapatid, what is the most important part of the body? What is the most important part of the body? Next. Which part of the body are you? Ang sabi dito, mga kapatid, basahin natin yung buong chapter, okay lang ba? Kahit medyo mahaba. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. You know this, you were Gentiles carried away to these dumb idols, however you were led. Therefore, I make you known to you that no one is speaking by the Spirit of God calls Jesus accused, accursed, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are diversities of gifts. Anong ibig sabihin nun? Meron tayong iba't ibang gifts, mga kapatid. Meron tayong iba't ibang kakayahan. Meron tayong iba't ibang unique role in the body of Christ. But the same Spirit. But the Spirit of God unites us, mga kapatid. Despite being different from each other, pinagsasama-sama tayo ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. There are differences of ministries, but the same Lord. Meron tayong iba't ibang ministry, maaring pagkanta, pagtugtog, pagsulat, ganyan. Pero iisa lang ang pinaglilingkuran natin, mga kapatid. And that is unity. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another one word of knowledge to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing to the same Spirit, mga kapatid. To another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of the tongues, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. Next. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact, the body is not one member, but many. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Now, kung sasabihin ng paa na hindi siya kamay,
Dahil ang kamay ay parte ng katawan ng Diyos, mga kapatid. Hindi ba siya part ng body? Di ba hindi? I mean, di ba part pa rin siya? Yun yung main point nito, mga kapatid. Yun yung main point ng 1 Corinthians chapter 12, mga kapatid. Because I am not the eye, because I am not an eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be the hearing? Ayun nga yung mga kapatid eh. Kung lahat ng parte ng katawan mo ay mata lang, paano na yung iba? That is why we have different parts of the body. We represent different parts of the body of Christ, mga kapatid. Kasi kung ang katawan ni Kristo ay puro lang mata, di ba? Kaya kailangan din ng ibang parts, mga kapatid. Kaya kailangan ka. Hindi man pinaramdam sa'yo ng ex mo na mahal ka niya, na mahalaga ka, pero mahalaga ka sa katawan ni Kristo, mga kapatid. Kaya huwag niyong iisipin, mga kapatid, that once we are in the lowest parts, in the most heartbreaking parts of our life, that we are not important. Kasi kapag nasaktan tayo, hindi na tayo magsisimba. Kasi kapag yung girlfriend natin nasa church tapos nag-away kayo, ayoko magsimba. Ano? Sorry. Wag ganon. Bakit yung girlfriend mo ba yung Diyos mo? Di ba hindi? Kaya, magsimba pa rin kayo kahit anong mangyari. Gampanan pa rin natin yung role natin kahit anong mangyari. Kumanta pa rin tayo dito kahit anong mangyari. Magsulat pa rin tayo ng photo bars. Magganyan pa rin tayo, hindi ko alam yung tawag dyan. Mag-drums pa rin tayo. JM. Aasahan ko yan ha, magda-drums ka pa rin. Mga kapatid, that is unity, mga kapatid. Ang haba, di ko nabasahin. So what is the unity equation, mga kapatid? Ang tagal, no? Ito na. Ano yung unity equation? You represents you. Ikaw. Oh, ikaw. Walang iba. Ikaw. Sister Guriel, ikaw. Brother Jeff, ikaw. Ang pangalan nun, Brother Gerald na nakapink, ikaw. Part ka ng body ng Diyos, kahit nandyan ka lang sa likuran, may parte ka dito. Brother Jam, ikaw. Ikaw. Sige nga, tanggalin mo yung you. Ano matitira? Unity. May unity ba? May unity ba? Wala. That is why you are important. In order, mga kapatid, na yung nawalang relationship with God ay maidugtong, mga kapatid, muling ma-unite. Kasi without you, there is only night. Kapag night, matutulog lang tayo, mga kapatid. You, mga kapatid. Sinong uhula nung pangalawa? Try. Letter N. Ano daw? Need? Ba? You and. Kasi hindi mo kayang mag-isa. Kailangan may kasama ka. That is why merong end. Mga kapatid, you and I, mga kapatid. Ikaw at ako, mga kapatid. Brother Jimmy and Sister Sita. Kailangan kayong dalawa para magkaroon ng Jacob. You and I, mga kapatid. Kalimutan ko yung sasabihin ko.
Sinong hula nung T? Together? Actually, mga kapatid, nung Sunday, nung Sunday ko pa to naisip yung UNI. Pero wala akong maisip sa TNY. Nagmamakaawa na ako sa Diyos. Kung anong ilalagay ko sa TNY, iimbentuhan ko ba, Lord? But God gave a message habang nasa jeep ako. Kahapon, God gave a message. Ano yung T? Actually, kagabi ko lang tinapos tong message na to. Sobrang late na ako natulog dahil dito. The T is the cross. Mga kapatid, you and I plus the cross. Ano yung T? Plus, di ba? Di ba sa equation kailangan ng plus, minus, times, divide? So, the cross unites us, mga kapatid. Kaya ako binalikan yung topic ni Pastor John last Sunday. Ang sabi niya doon, the cross united us, mga kapatid. That is why we have unity right now, mga kapatid. It is because of the cross, mga kapatid. Now, mga kapatid, what is the why? Bakit? You and I plus. Tama. You and I plus Jesus Christ. When Jesus was crucified, mga kapatid, di ba pag ganito siya? Pa letter Y, mga kapatid. So this is the equation of unity, mga kapatid. Unity is equals to you and I plus Jesus Christ, mga kapatid. We should not leave Jesus Christ out of the equation, mga kapatid. Dahil kapag tinanggal natin siya, mga kapatid, we only have unit. Walang unity. But when we put Jesus Christ there, mga kapatid, He completes the equation, mga kapatid. And when He completes the equation, anong nangyayari, mga kapatid? There is a solution. There is a formula to every problem, mga kapatid. Whatever situation you are in right now, mga kapatid, once you and I are united with God, mga kapatid, we can solve them, mga kapatid. Iyon yung purpose ng equation, mga kapatid. To solve the problem. Ano yung problem, mga kapatid? Balikan natin yung last Sunday, mga kapatid. We were disconnected, mga kapatid, from God. And the unity equation unites us once again, mga kapatid. Ito yung nagsisilbing formula, mga kapatid, sa matematika. Ngunit this is the formula spiritually, mga kapatid, in order for us to be united once again with God. That is why you and I are important, mga kapatid. Because kapag tinanggal mo yung U, hindi kompleto. Kapag tinanggal mo yung N, hindi pa rin kompleto. Kaya lahat ng elements na yan, mga kapatid, ay mahalaga. You and I are important in the body of Christ, mga kapatid. Always remember that, mga kapatid. No matter what happens, mga kapatid, you and I are important in the body of Christ. No, mga kapatid, check nyo yung mga upuan nyo, mga kapatid. Sa ilalim ng upuan nyo, may mga tinagawa ko dyan. And if nakita nyo, isa-isa kayong pumunta dito sa harap, please. Yung mga meron. And then, itry nyong idikit, mga kapatid. I-try nyong isolve yung puzzle, mga kapatid. Dalawang puzzle yan. Isa dito, isa dito. So this is the first puzzle, mga kapatid. Dito. May mga scotch tape dito kapag ano. Isa-isa lang para may social distancing. Apo, dalawang puzzle yan. Isang logo ng church, tapos isang body of Christ, mga kapatid.
Sige, dikit nyo na lang tapos isa lang magsosolve. Sige, Ate May. Kulang pa daw. Basta, ano yan? Ito yan, yung body, yung body. Ito, Jane. Sige, okay lang. Wala. Sige, okay lang kung wala, okay lang kung wala. Okay na. Sige, balik na tayo sa mga upuan natin. So, let me explain something mga kapatid. Dito mga kapatid, may kulang na isa. Now, if may kulang na isa, buo ba yung sanctuary of praise? Hindi. Dahil kulang ng isa, hindi na buo mga kapatid. Di ba? Hindi na buo. Now, Sister Lisa, kapag ikaw nawala sa church, buo ba yung sanctuary of praise? Wala raw kakanta. You see the point, mga kapatid? You see the point? Now, if kulang ang isa sa atin, mga kapatid, hindi buo, it will not function well, mga kapatid. It is not the will of God, mga kapatid, na hindi buo ang sanctuary of praise. Kaya kapag nawala ka sa sanctuary of praise, mga kapatid, there is a missing piece, mga kapatid. There is a missing piece. Dito naman, mga kapatid, buo. Pero ano yung wala? Yung heart, mga kapatid. Kapag walang heart, mga kapatid, patay. Now, I have the heart here, mga kapatid. Tinago ko. See, mga kapatid, kapag kulang, kaya kailangan punan, mga kapatid. Diba? And I want to give this to one person here right now, mga kapatid. I want to give this to Brother Jam. Sobrang tagal ko na siyang nanonotice sa Facebook Live natin, mga kapatid. Sobrang active niya mag-comment, mga kapatid. And I want to tell you, Brother Jam, that you are part of Sanctuary of Praise. And without you, Brother Jam, the body of Christ ay hindi buo. You are important, Brother Jam, in the body of Christ. The same with us, mga kapatid. The same with us. Hindi lang si Brother Jam, mga kapatid. Ayun nga po, balikan natin, mga kapatid.
Ito na yun. Ayan. Kailangan buo yung equation, mga kapatid. Kasi kung hindi buo yung equation, masosolve mo ba, mga kapatid? Kung hindi buo yung formula, masosolve mo ba? Limbawa, yung Pythagorean theorem kanina na sinabi natin, kung wala yung A doon, mga kapatid, buo ba yung triangle? Di ba hindi, mga kapatid? Kaya kailangan buo yung equation. Kailangan buo tayo. Though we have different parts of the body, though we function as the eyes, the nose, the ears, the mouth, or the hands, kahit anumang role na yan, mga kapatid, kahit sa tingin mo maliit lang yan, paglikpit lang na upuan yung role mo, it is part of the body of Christ, mga kapatid. Your hands will be blessed. Saan si Sister Weng? Wala? Hindi ba? O, di ba? Kung wala yung kamay ni Sister Weng, di tayo makakakain ngayon. Kung wala yung bibig ni Sister Joanne na nagagalit kapag may pasaway. O, di ba? Kung wala yung boses ni Ate Lisa, di ba? Hindi buo yung choir. Mga kapatid, you and I plus or the cross of God, the cross of Jesus Christ and Jesus Christ. That is the equation of unity. Gusto ba natin magkaroon ng unity sa church? Hindi lang sapat na maging member tayo, mga kapatid. We need to have a relationship with God. That is why we are undergoing UTB, mga kapatid. UTB does not aim to just inform us para lang turuan tayo, mga kapatid. Kasi, to be honest, mga kapatid, mas marunong pa yung estudyante ko si Brother Rico. Mas marunong pa siya sa akin sa Bible. Pero anong sabi niya? Brother Jel, alam mo ba, sa UTB, ngayon ko lang napagtantong yung deeper relationship with God. We need to have a deeper relationship with God. We need to carry our cross, mga kapatid. We need to be the cross, mga kapatid, so that others can bridge to God, mga kapatid. That is why you and I, mga kapatid, are important. Ano yung title ko kanina? The Unity Equation, mga kapatid. Now, kung ayaw nyo ng title ko, mga kapatid, meron pa akong isang title para sa inyo. The Missing Piece. The Missing Piece, mga kapatid. And I want to end with this message, mga kapatid. No matter what happens in life, no matter what problems we may face, kahit gaano nakahirap, mga kapatid, tatandaan nyo, mga kapatid, you and I are the missing pieces in order to have a unity with the one true God, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. We are serving a one God. Hallelujah. And God asks us today, mga kapatid, for us to be united once again, mga kapatid. There may be broken relationships, mga kapatid. There may be unforgiveness in us, mga kapatid. But God asks us once again, mga kapatid, to reunite ourselves, mga kapatid. Hallelujah. God wants us, mga kapatid, to be united once again, mga kapatid. No, mga kapatid, we are called United Pentecostal Church. But if wala ang sanctuary of praise, mga kapatid, sa United Pentecostal Church, hindi rin buo, mga kapatid, ang United Pentecostal Church. Now, please, I will give you something. Lagi na lang ako may ganito, di ba? Tago nyo kasi. Pa? Mga kapatid,
Tandaan nyo to You and I are the missing pieces in order to have a unity with the one true God. Mga kapatid, sobrang halaga ng puzzle na to mga kapatid. Once you are gone, hindi na buo. Once I am gone, hindi na buo. Once the relationship between us ay nawala, hindi na buo. That is why we are celebrating right now, mga kapatid, the anniversary of Brother Jim and Sister Sita. Their unity, mga kapatid. Because it is Jesus Christ who united them, mga kapatid. And thank you for listening, mga kapatid, and may God bless us all.